Hello mga be! Research subject in ninyo pero wala pa kayo topic. Well, heto ang isang paraan para makapag-isip kayo ng topic sa inyong research. Mayroong 3 epektibong paraan upang makabuo ng isang mahusay na paksa. 1. Listing of keywords of interest. 2. Drawing it out using mind map. At 3. Defining it in a sentence. Una, gumawa ng listahan ng mga konsepto at paksa na interested kayo, pati na rin ang mga kaugnay na salita o kasing kahulugan. Halimbawa, kung ang isang mag-aral ay nais pag-aralan ang kalusugan ng mga estudyante, maaaring isama sa listahan ang mga sumusunod: mental health, stress management, academic pressure, self-care, at burnout. Gumawa ng table gaya ng nasa video. Sa ganitong paraan, mas madaling hanapin ang tamang impormasyon at palawakin ang saklaw ng pananaliksik batay sa mga salitang may kaugnayan sa pangunahing paksa. Pangalawa, mula sa nabuong table, gumamit ng mind map o diagram upang ipakita ang koneksyon ng mga ideya ng gaya ng nasa video. Halimbawa, kung ang paksa ay tungkol sa epekto ng social media sa pag-aral ng mga estudyante, maaaring iguhit sa gitna ang pangunahing ideya at mula rito ay ilagay ang mga subtopic tulad ng positibong epekto, access sa educational resources, online collaboration, at negatibong epekto, procrastination, distraction, mental health issues. Ang pagguhit ng ugnayan ng mga ideya ay tumutulong upang mas makita kung paano nauugnay ang iba't ibang aspeto ng isang paksa. Pangatlo, gamit ang mind map ilahad ang paksa sa pamamagitan ng isang malinaw at sistematikong pangungusap upang maipaliwanag ang layunin ng pag-aaral gaya ng nasa video. Halimbawa, pinag-aaralan ko ang epekto ng academic pressure sa mental health ng mga estudyante upang malaman kung paano ito nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay at upang makatulong sa pagbibigay ng epektibong estratehiya sa stress management. Sa ganitong paraan, nagiging mas malinaw ang layunin ng pananaliksik at natutukoy kung anong aspeto ng paksa ang dapat pagtuunan ng pansin.